We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunaragasang. Nagliyab ang mga kable ng kuryente at telco sa bahagi ng Barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City. Puspusan namang isinasagawa ang pagsasaayo sa mga nasunog na kable. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Naglalagablab na apoy ang bumulabog sa ilang mga residente pasado alas 3 ng madaling araw kanina sa bahagi ng Tolentino Road, Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City matapos magliyab ang ilang kawad ng kuryente at internet malapit sa opisina ng National Bureau of Investigation. Nakita raw ng security guard na si Joseph ang pagdaan ng isang sasakyan na tingin niya'y dahilan ng pagsisimula ng apoy. Bali po may dumaan po dito isang truck, malaki yung sasakyan. Narinig ko na lang may lumagabog. Yun po, paglingon ko po, sumabit na po, nakalalay na dito ang wire. Umpisa na pong unti-unting lumiliyab ring mga wire. Kaagad daw siyang tumawag ng bombero at tulong sa barangay upang maapula ang apoy. Ilang minuto lang din daw at kaagad nang dumating ang BFP Batangas City at nirespondihan ang nagliliyab na mga kable. Pero base sa investigasyon, ang pagkiskis ng mga dahon at sanga ng puno sa mga kable ang tinitingnang posibleng dahilan ng sunog. Sa katagalan, ma'am, pag hinahangin yung sana yon, kumikiskis ma'am yon, then natatalupan po yung insulation. Kasi pag natalupan kasi yung insulation, nagde-generate siya ng heat, then nagbaga po yung tuyong sanga. Then doon po nag-concentrate yung apoy po natin. Nadamay po yung insulation ng wire, then yung ibang kable po ng ating mga internet provider po. Pasado alas 4 ng madaling araw nang magdeklara ng fire out ang BFP. Walang napaulat na nasaktan sa insidente. Puspusa na rin ang isinasagawang pag-aayos sa mga kable ng iba't ibang internet providers na naapektuhan ng sunog. Payo ng BFP sa publiko para maiwasan ang kaparehong insidente. Ma-clear nga po natin yung mga sanga-sanga ng puno kasi ito nga po yung nagiging cause. Siya po yung nakaka-damage po ng mga cables and linya po ng kuryente po. Wala naman po tayong ikabahala kasi inaayos na po ng mga internet providers. Posible naman daw na maibalik ang internet connection sa mga kalapit bahay o paupahan ngayong hapon ayon sa ilang internet providers. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakalalangha pa rin daw ng kemikal mula sa dagat ang ilang residente sa Barangay San Miguel sa Bawan, Batangas. Samantala, humihingi na rin ng ayuda ang ilang residente at mangingisda dahil hindi pa rin sila pinapayagang pumalaot. Narito ang report ni Paul Hernandez. May nalalangha pa rin kemikal ang residenteng si Mary Grace sa tabing baybayin sa Barangay San Miguel, Bawan, Batangas. 4 na araw nang mangyari ang chemical spill ng solvent mula sa isang storage facility. Hindi na muna nakakapagtampisaw ang apo niya sa dagat. Delikado kasi para sa kalusugan ng mga bata at matatanda. Sobra ho kasi ang amoy. Talagang mabaho ho siya. 4 na araw na ring hindi nakakapangisda si George mula nang abisuhan silang itigil muna ang pagpalaot. Habang tenga ang bangka, nagre-repair muna siya ng mga gamit sa pangingisda. Magtitis muna ay hindi pwedeng lumaot eh. Dahil bawal, wala pang mahuli. Ay ang hanap buhay namin hindi nila sa dagat. Hindi pa tiyak kung kailan sila makakapaghanap buhay muli sa dagat. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan at sa may-ari ng storage facility na maayudahan sila. Para maitawid naman yung araw-araw na pang saing namin, pagkain.
Di bali yung panggastos bali wala yung araw-araw ng pangkain namin. Wala pang sagot ang Bawan LGU nang hinga namin sila ng pahayag tungkol sa hiling na ito. Pero ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas, isasangguni nila ito sa nararapat na ahensya ng pamahalaan. Ngayon, if they are already in crisis, ako po ay makikipag-coordinate sa WTO regarding that. Kung sasabi ko po ito sa PSWTO kasi wala pang inilalahad sa aming Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at saka po ang kanilang Social Welfare and Development Office. Patuloy pa ang monitoring ng mga otoridad sa lugar. Aabisuhan daw ang mga residente kung ligtas ng pangisdaan o paliguan ng dagat. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 19 anyos na estudyante matapos tumilapon mula sa sinasakyang tricycle sa Lobo, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 19 anyos na estudyanteng residente ng Barangay Malabrigo, Lobo, Batangas matapos tumilapon sa sinasakyang tricycle alas 4 ng hapon noong Sabado. Bakas pa sa kalsadang itong sakop ng Barangay Sawang, Lobo, Batangas ang skid marks o ang pagpreno ng tricycle na minamaneho ng 65 anyos na driver mula Barangay Mabilog na bundok ng kaparehong bayan. Sa investigasyon, binabagtas ng naturang tricycle ang kalsada nang magkaroon umano ng mechanical error ang sasakyan na nagresulta sa aksidente. Molye po ng ating pong tricycle sa may malapit po na bahagi ng gulong ay natanggal po. Kaya po ito po ang naging sanhi po para po ang ating pong sinasakyan pang pasaherong tricycle ay tumaob po na kinadulot po ng pagkasawi po ng ating pong biktima. Natanggal po yung screw niya, humina po yung molye. Ito po yung naging cause po ng ating pong mechanical error po. Hindi na raw naabutan ng pulisya ang biktima at ang driver ng tricycle sa pinangyarihan ng aksidente dahil agad silang dinala sa ospital ng ilang residente. Nagtamo ng ilang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver ngunit sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang 19 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang pamilya ng biktima at ang driver ukol sa insidente. Sa ngayon, nakalagak na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ang driver ng tricycle. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista. Siguraduhin po natin na kung maaari po ay bago po magbiyahe ay i-check po natin yung ating mga sinasakyan. Bukod po sa may posibilidad po na meron po ng mechanical error ay dinadagdag rin po namin yung ating pong pag-iingat po sa human error. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis ang oil price rollback ngayong araw, November 7. Ikinatuwa naman ng ilang motorista ang mahigit pisong bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw, November 7. Ito na ang ikalawang sunod na linggo na may pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene, habang unang beses naman sa gasolina matapos ang 3 sunod na linggong pagtaas nito. Piso 10 sentimo ang tapya sa kada litro ng diesel, piso 5 sentimo sa kerosene at 45 sentimo sa kada litro ng gasolina. Magandang balita para sa mga motoristang tulad ni Jan na hiling na sana'y magtuloy-tuloy na para lumaki pa ang dagdag sa kanilang kita sa pamamasada. Mas maganda po patuloy ang pagbaba para po naman makaya namin mga maliliit na Pilipino ang pagkonsumo ng gasolina po. Malaking tulong ma'am, lalo na sa kagaya naming maliliit at maglulupa. Bagamat masaya sa pagbaba ng presyo ng langis ngayong araw ang motoristang si Mang Mandy, hiling pa rin niya ang mas malaki pang bawas sa kada litro nito. Ay talagang mas maganda talaga ibumaba dahil napakahina ng ating kinikita, konti lang tapos ang pagtaas ng mga bilihin tuloy-tuloy. Ay, sobrang taas naman ang aming gasolina ngayon, kurudo. Ay, sa hirap ngayon. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na may epekto pa rin daw ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas sa paggalaw ng presyo ng langis at inagdag pa ang takot sa recession sa bansang Amerika. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ibinahagi ng mga guro na naninilbihan tuwing eleksyon ang kanilang kwento at sakripisyo. Samantala, ipinamahagi na ng COMELEC ang honoraria para sa mga guro sa Calabarzon na nagsilbing electoral board. Narito ang report ni Paul Hernandez. Tuwing panahon ng eleksyon,
Hindi sila guro sa mga estudyante para magturo ng leksyon. Pero sunog kilay rin sila sa mga bagay na dapat intindihin bago pa man ang botohan. Hindi biro ang tungkulin, bawal magmintis. Puyat at pagod ang tinitiis na tinatapatan ng tapang sa anumang posibleng mangyari sa takbo ng halalan. Sa gaya ni Teacher Arlie na higit 2 dekada ng umaakto bilang electoral board, lahat daw bago para sa kanya. Minsan po nakakatakot. Meron pong pagkakataon, mga matagal na po yun, bata-bata pa rin po ako. Nakaranas po kami ng may pumutok po dun sa aming bahagi dun sa may aming lugar. Tapos kami po ay kami po ay sinakay na sa 6x6 po ba yung truck? Kabi-kabilang reklamo rin ang kinaharap ng gurong si Simeon, pero tanggap niya raw ito bilang bahagi ng trabaho. Kalmabot dahil po hindi po pwede pag magalit yung butante, galit ka din, hindi po talaga kalmang-kalma dapat po ang mga Board of Electors. Ngayong araw, nakuha ng mga guro ang pinaghirapan sa magdamagang pagtupad sa tungkulin. Ayon sa COMELEC Batangas City, 2,046 na electoral board sa buong lungsod ang pagkakalooban ng honoraria. 5,500 pesos hanggang 8,500 pesos ang makukuha ng umakto sa halalan. Kaltas na ang buwis dyan. Malaking bagay ang halagang ito para sa mga guro. Bilang pandagdag po rin ng kaunti sa aming pangunahing pangangailangan. Na hindi naman nakaplano doon sa mga gastos na sa sweldo, di yan po yung magagamit natin po doon. Hanggang bukas ang itatagal ng distribution ng honoraria sa mga guro. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nananatiling matatag ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa Batangas City. Pinangangambahan namang tumaas ang presyo nito sa susunod na buwan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, wala pa ring paggalaw sa presyo ng karneng baboy at baka sa Batangas City New Market dahil nananatiling mababa ang presyo ng live weight nito, pero pangamba ng ilang mamimili na tumaas ang presyo ng karne pagdating ng buwan ng Disyembre. Araw-araw daw namimili ng kilo-kilong karne sa Batangas City New Market ang 25 anyos na si Evander para sa kanilang karinderya. Bilin daw ng kanilang chef na dapat laging sariwa ang karne upang hindi mag-iba ang lasa ng mga lutong ulam. Sa kanyang pamimili, pansin daw niya ang walang pagbabago sa presyo nito. Tanging sa kanyang suki rin daw siya namimili ng karne. Itatawag na lang bultuhan para mura. Bahala na si suki. Siya na bahalang kung tataasan o hindi. Bagamat nananatili pa rin sa 280 hanggang 320 pesos ang presyo ng karneng baboy sa naturang pamilihan, pinangangambahan na ng ilang mamimili ang pagtaas ng presyo nito sa susunod na buwan. Posible raw kasi ito ayon sa pamunuan ng palengke dahil sa pagtaas ng demand ng karneng baboy sa merkado. Pero kanilang pagtitiyak, sapat ang supply nito pagdating ng holiday season. Mataas ang demand sa December. So, magtataas ang presyo. Pag mataas ang demand, mabili, baka pwedeng magtaas ang presyo. Tiyak dahil naman may okasyon na mangyayari. Sapat naman ng ating supply sa karning baboy, karning baka, sa mga manok. Hindi naman tayo sa ngayon kinukulang. At siguro naman hindi tayo kukulang. Bagay na pinaka-inaabangan ng tindera ng karning baboy na si Vanessa. Tuwing holiday or peak season lang daw kasi siya nakakapagpakatay ng 2 hanggang 3 baboy dahil sa tumal ng benta. Nag-expect kami na maraming mamimili dahil
Taon-taon naman ganun pagkadadaan ang December, nalakas naman ang benta. Nagdadagdag kami ng katay. Kami ngayon naasa na dumami. Dalangin namin, God will provide. Umaasa pa rin naman ang ilang mamimili gaya ni Maricel na mananatiling matatag ang presyo ng karneng baboy. Fix na lang sana para mas ako sa Pasko, makabili ng mas madami. Samantala, naglalaro naman sa 210 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng karneng manok at 280 hanggang 320 pesos din ang kada kilo ng karneng baka. Ace, payo ng pamunuan ng palengke sa ilang mamimili na maging wais sa kanilang mga bibilhang suki at syempre dapat alam din nila ang ilang katangian ng mga sariwang karne upang matiyak na dekalidad ang kanilang mabibili. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Natagpo ang palutang-lutang ang 50 anyos na lalaki sa dagat na sakop ng Balayan, Batangas na posibleng nakainom ng alak ayon sa pulisya. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad ang 50 anyos na si Maximo Rosero, residente ng Barangay Navotas, Balayan, Batangas matapos umanong malunod sa bahagi ng Barangay San Piro ng kaparehong bayan. Ayon sa pulisya, si Rosero ay isang mangingisdang napag-utusan na magbantay ng bangkang pangisda. Ngunit sa pagtataka raw ng mga kasamahan nito, hapon noong Sabado wala na sa kanyang pwesto ang biktima. Based ma'am sa reports ma'am, yung biktima is mahilig po mag-inom, lagi pong lasing. Sa suit po nung victim, siya po ay naglangoy po doon kasi hindi po niya ginamit yung bangka na dapat na gagamitin niya para ma-ferry siya galing doon sa shoreline papunta po doon sa bangka na naka-station doon sa binabantayan niya. Umaga na noong Linggo nang matagpuan ang katawan ng biktima sa Barangay San Piro, Balayan, Batangas, karatig na barangay ng Navotas, kung saan sinasabing nakapwesto ng pagbabantay sa bangka ang biktima. Ayon sa pulisya, hindi na rin ipina-autopsy pa ng pamilya ang katawan ng biktima dahil tanggap nila na aksidente ang nangyari. Nailibing na rin kahapon ang labi ni Rosero sa isang sementeryo sa Balayan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Abiso ng pulisya sa mga residente, drink moderately po tayo. Nagiging ugat po yan ng aksidente, hindi lang po sa kalsada, pati po sa dagat. Punto din pa rin ng ating pag-iinom. Safely po tayo makabalik po sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugat sa leeg at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng magsasakang si alias Eli, residente ng Barangay Banban, Sipocot, Camarines Norte, matapos itong pagtatagain ng kapwa magsasakang si alias Rene. Nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang dalawa habang nagiinuman na nauwi sa pananaga ng suspect gamit ang isang itak. Tumakas daw ang suspect matapos ang insidente habang dinala naman sa ospital ang biktima. Agad nagkasa ng hot pursuit operation ng pulisya kasama ang isang nakasaksi sa insidente na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Labo Municipal Police Station ang naarestong suspect para sa kaukulang disposisyon. Mas lumalakas na ang bentahan ng iba't ibang Christmas decors habang papalapit ang Pasko ayon sa ilang tindera. Samantala, nagpaalala ang DTI sa publiko na maging mapanuri sa mga bibiling produkto. Narito ang report ni Paul Hernandez. Undas break is out, Christmas season is in. Kaya naman naglabasa na ang mga dekorasyong pampasko sa ilang tindahan. Halos puno ng mga pambentang kapiz lanterns ang garahe ni Leila sa poblasyon San Pascual, Batangas. Lahat yan, authentic na gawa sa Pampanga. Ang presyo naglalaro mula 1,000 hanggang 4,500 pesos, depende sa laki at disenyo. Dinadala na rin daw yan maging sa ibang bansa. Yung mga lantern po, kasi wala silang ganyan sa ibang bansa. Australia, merong Italy, sa US, maraming bumibili. May LED sleigh at flower lantern na nagkakahalaga ng 1,000 pesos hanggang 4,500 pesos. May cute na Christmas carolers at Santa Claus figurine ka na sa halagang 700 hanggang 1,800 pesos. Ang Belen mula 1,500 pesos hanggang 4,000 pesos. Agaw pansin ang mga life-size na Santa Claus na mabibili ng 7,500 hanggang 15,000 pesos. Yan po ay solid fiber siya na talaga pong matibay. Unlike sa ibang
Meron pong ibang gumagawa na ceramics at saka resin. Ang pagkakaiba po, ang fiber, yun pong nagpapatibay sa mga Santa Claus namin. Ang bili ng DTI maging mapanuri sa mga bibilhing produkto, pampasko man yan o hindi. At dahil uso na ang online selling, mainam kung sa mga legit o registered online store bibili. Makatutulong kung magka-canvas din muna. Yeah, aside from checking yung mga reviews kasi that would help po sa pagde-decide natin kung yun na ba yung bibilhin natin. And syempre, tingnan natin, hindi lang presyo yung tinitingnan natin sa pagbili ng produkto. Check natin yung kalidad. Mas magiging mabenta pa ang mga produktong pampasko habang papalapit ang Pasko. Bukas din ang tanggapan ng DTI para tumanggap ng mga reklamo mula sa mga consumer. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Miyerkules, November 8, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Marawi sa Lipas City. Magsisimula ito mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ito ng installation and energization ng mga communal transformer, kalinsabayang conversion ng mga linya. Samantala sa Huwebes, November 9, mawawala naman ng supply ng kuryente ang poblasyon at ilang barangay sa bayan ng Balayan, Nasugbu, Kalatagan, Tui, Lian at lungsod ng Calaca, Batangas. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, bunsod ng energization at commissioning ng New Balayan Switching Station. Pressured ang kapuso actress na si Rian Ramos sa kanyang role sa Encantadia Chronicles, Sangre. Samantala, dapat abangan ang karakter ni Carla Abellana sa Stolen Life. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mapapanood si Rian Ramos bilang Mitina sa pagpapatuloy ng iconic telefantasya ng GMA na Encantadia Chronicles, Sangre. Ang kanyang karakter ang isinumpang kakambal ni Cassiopeia na lulusob at gugulo sa mundo ng Encantadia. Aminado si Rian na pressured siya sa kanyang gagampanang papel dahil sa success ng mga naunang series. Pero sa kabila nito ay excited rin daw siya para rito. Kakaiba at kapanapanabik naman daw ang papel na gagampanan ni Carla Abellana sa upcoming series na Stolen Life. Gagampanan niya ang papel bilang Lucy, isang ulilang pinagkaitan ng pamilya pero makakatagpo ng pagmamahal na hinahanap sa kanyang asawang si Darius na gagampanan naman ni Gabby Concepcion. Iikot ang kwento sa serye sa astral projection at dahil dito, si Lucy ay magiging si Farah na karakter naman na gagampanan ni Beauty Gonzales. Samantala, may magandang pagbabagong mangyayari sa buhay ni Elias, ang karakter ni Ruru Madrid sa Black Rider. Pero susundan din ito ng matinding panganib. Ang mga maaksyong eksena sa Black Rider tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kita sa CCTV ang maayos na pag-U-turn ng truck na minamaneho ng 48 anyos na si Glenn Gumban sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Antipolo City, Rizal bago mag-alas 4 ng madaling araw kahapon. Hanggang sa isang humaharurot na kotse ang biglang sumalpok sa likurang bahagi nito. Sa lakas ng impact, halos mayupi at madurog ang kotse na nagresulta sa agarang pagkamatay ng driver at ng 3 pasahero na sakay nito na edad 21 hanggang 22 na pawang mga residente ng Antipolo City. Base sa investigasyon, patungo sa isang mall ang parehong sasakyan nang mangyari ang insidente. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Antipolo Police ang driver ng truck. Mga kapuso, magiging maalinsangan ulit sa malaking bahagi ng bansa dahil sa easterlies at nananatiling mahina ang epekto ng hanging amihan. Patuloy na iiral sa Palawan, Visayas at Mindanao ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa silangan. Hanggang extreme northern Luzon lang umaabot ang epekto ng amihan, habang posible naman ang localized thunderstorms sa ilan pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces, Palawan at Quezon. May mga pagulan din sa iba pang bahagi ng bansa, gaya ng Visayas at Mindanao. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar.
Pinatumba ng Perpetual Altas ang Arellano Chief sa kanilang bakbakan sa NCAA Season 99 sa score na 81-74. Narito ang report. Pinatumba ng Perpetual Altas ang Arellano Chief sa kanilang naging harapan kanina. Nagtapos ang bakbakan ng dalawang koponan sa score na 81-74. Player of the game si Cyrus Nitura na nagpamalas ng galing sa depensa at maging sa pagbibigay ng puntos para sa kanyang koponan. First half pa lamang ng laro, hawak na ng Altas ang kalamangan kontra sa kabilang koponan at mas lumaki pa sa pagtatapos ng third quarter. Sa huling quarter ng laro, nakahabol at napaliit ng Arellano Chiefs ang lamang na puntos, ngunit hindi ito umubra sa depensa ng Altas. Susi para sa kanilang pagkapanalo. Samantala, abangan ang bakbakan ng Letran Knights kontra San Sebastian Golden Stags na susundan ng harapan ng EAC Generals kontra Mapua Cardinals. Tutukan bukas, November 8 sa GTV, 1:30 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Na-rescue ang isang Philippine cat snake sa isang bahay sa Tayabas City, Quezon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Isang pambihirang bisita ang napadpad sa bakura ng isang residente sa Barangay Wakas, Tayabas, Quezon. Nakapulupot sa halaman ang ahas na isang uri ng Philippine cat snake o Boiga filipina. Posible umanong naghahanap ng mapagpapahingahan ng ahas kaya napadpad sa bahay. May nakitang maliliit na galo sa katawan ng Philippine cat snake nang ma-rescue. Tinatayang 6 na talampakan ang haba nito. Maihahalin tulad sa mata ng pusa ang malalaki at bilugan nitong mga mata. Arboreal o kadalasang naninirahan at namumuhay sa mga punong kahoy ang mga lahi nila. Dito sila kumakain at nagpaparami. Ayon sa mga eksperto, may kamandag din ang Philippine cat snake pero ginagamit lamang umano itong pangdepensa sa mga kalaban. Ang kamandag nila ay ginagamit lang nila para sa kanilang prey or yung kanilang pagkain or for defense. Nadala na ang ahas sa Tayabas City Environment and Natural Resources Office o CTENRO para obserbahan at bago pakawalan sa natural nitong tahanan. Hinihimok ng otoridad ang publiko na ipagbigay alam sa kanila kung may mamamataan ng mga wild sa bakuran. Ipinagbabawal sa ilalim ng RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang panghuhuli, pangungulekta at pagmamayari ng mga buhay ilang. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mabusog sa sayang hatid ng magandang dilag stars na sina Herlene Budol at Rob Gomez sa Tinapay Festival 2023 ng Cuenca, Batangas. Samahan natin sila mamaya 7:00 ng gabi sa Cuenca Municipal Grounds. See you there mga kapuso! Tama yan partner, kaya mga kapuso, sugod na po sa Cuenca, Batangas at samahan sina Herlene Budol at Rob Gomez. Ngayong gabi na yan mga kapuso, 7 p.m. Kaya abangan po natin ang happening sa Tinapay Festival 2023 sa Cuenca, Batangas. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.